naman makapagbigay kayo ng 2 o 3 pang mga Pilipino na inaresto ng ating pamahalaan na walang warrant of arrest, tapos dinala sa ibang bansa na wala namang court order na galing dito. Marami ho yan. Ito po yung mga foreigners, karamihan po. Hindi pa nga Pilipino. Then, tinatanong ko po yung Filipino citizen. Kasi syempre yung foreigners... Ito po, this is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito. But I have to posit that it is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito sa kasaysayan natin. Kaya nalilito po kami kasi yung DOJ dati talagang pinagpipilitan na nag-comply sa Article 59. Ngayon, sinasabi na hindi na kailangan na dalhin sa local authorities at parang yung DOJ may sinasabi na halos judge na kayo. Paano naman nangyari nagkaroon ng judicial powers? Yun po yung binigay sa atin na options ng batas, 9850. Hindi kasi, yung DOJ kasi is part niya ng executive eh. Ang Pilipinas kasi, may 3 itong umiiral na batas, yung legislative, judiciary, at executive. So, itong executive, ito yung Pangulong Bongbong, yung membro niya, gaya ng DOJ, yun sa executive yan. Yung legislative, yung mga congressman, senador, yun yung mga part ng legislative. Sila yung nagpapatupad ng batas. Sila yung gumagawa ng batas, ang executive yung nagpapatupad ng batas. Tapos yung judiciary is yung Supreme Court. Sila yung sila yung batas. Sila yung batas. So, bago ka magdakip ng halimbawa si Duterte, bago mo dakpin si Duterte sa labas, idadaan mo muna sa judiciary. So, hindi pwedeng maging judiciary ang DOJ dahil part yan ng executive eh. Ang judiciary is ang korte. So, ang competent judiciary talaga is yung justice o Supreme Court. Sila yung competent judiciary bago ka basahan ng warrant of arrest. Gaya ng nangyari kay PRD, yung naging ang naging competent is yung DOJ. So, hindi pwede maging competent judiciary ang DOJ dahil part yan ng executive body. So, dapat talaga kung si Duterte binasahan ng warrant of arrest bago dinala sa The Hague, dapat dumaan muna sa korte, i-validate yung ano nila, yung warrant of arrest, gagawa ng legal remedies yung mga abogado ni Duterte, gagawa ng mga legal remedies, TRO o gayan yan na nag-file ng habeas corpus. So yan, isa yan sa mga opsyon nila. Tapos, pag nabalidate na yan ng Judiciary or Supreme Court, saka yan, kung napatunayan talaga na nag-commit ka ng crime talaga, so saka yan ipapatupad yung arrest at saka yan pwedeng ipadala. Pero mataas na proseso yan. Hindi yan magagawa ng gaya nga ng nangyari sa kay Duterte, 13 oras lang or 15 hours lang ata yun. Andun na sa dahig, pinadala na, lumipad ng eroplano. So, hindi pwede. Dapat talaga, bago yan maghain ng warrant of arrest, ipapunta sa Supreme Court, siguro abot ng mga 1 week or 2 araw or 1 day. Hindi lang na 13 hours bago mo ipapatupad talaga yung bago mo dalhin. So, may mali na talaga dyan. May mali na talaga dyan ang part ng PNP. So, yan ang ibig sabihin ni Amy. Kaya natatawa si Amy na pwede na palang maging justice ang DOJ. So, malayong-malayo. Tinatapakan na nila yung Supreme Court. So, ang Supreme Court talaga ang judiciary, competent judiciary competent.
bago mag-ahain ng warrant of arrest. Section 17 po. Palagay ko hindi tama yun kasi Attorney Medina, talaga bang DOJ was vested by the Constitution with judicial power? Kailan man po nangyari yun? Sa bahagi ng ating saligang batas naging huwes ang ating DOJ? Yun nga. Wala kaming claim to judicial power. Dito po, executive action po ang aming ginawa. In accordance with Section 17. Pero Hindi nga pwede dahil executive action, part lang kayo ng executive. Ang batas is ang Supreme Court. Hindi pwede na tapakan yung Supreme Court. Article 9851. Hindi nga pwedeng isurrender kasi hindi nga alien. Pilipino man siya. Tama. Tama. Kung alien si Duterte, o halimbawa taga ibang bansa siya, pwede mo siyang isurrender, hindi na idaan sa korte. Dahil voluntary surrender yan eh. Wala naman siyang kuan dito, wala naman siyang alien nga siya eh. So pwede mo siyang isurrender, so pwede mo nang hindi idaan sa korte kung alien yung may warrant ng ICC or voluntary si Duterte na surrender, yung mismong si Duterte nga na voluntary siyang mag-surrender na pupunta talaga siya sa ICC. So, yun, pwede nang hindi idaan sa Supreme Court. Pero yung si Duterte, hindi nga siya papayag magpadala doon sa sa dahig. So, wala kang karapatan na ikaw yung maging justice. Dahil may Supreme Court tayo. Mali ka dyan. Malinaw, gusto basahin ko ulit for the record para alam malinaw na sa natin ating yan. lahat. Oo. Kasi Si Attorney baka minsan nalilimutan natin yung mga nasa saklaw ng batas eh. Papasahin ko po ulit. Hindi. Alam ko na yon. Oo. Yes, please, Attorney Medina, may idadagdag kayo? Hindi ba yung Constitution, wala naman judicial power? Kaya pinagpipilitan natin na bumalik sa korte. I'll be consistent with my previous opinion, Your Honor. The right to liberty can only be, the deprivation of the right to liberty can only be adjudged by a court of law. Now, even assuming that executive officials would have the power to make a final adjudication on the right to liberty of an individual, at the very least, that individual whose right to liberty is at risk should still be accorded administrative due process at the very least, which means still notice, opportunity to be heard, and a decision by an impartial tribunal. So the fusion, what the Constitution wants to prevent is the fusion of executive and judicial power in the hands of one person. One American constitutional expert declared that as a form of tyranny. So I'm not casting aspersion on the actions of the executive officials involved. I'm sure they consider the legality, and I'm sure they're willing to present a clear legal basis for their actions. It's a matter for the courts to settle po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney. Ang tinutukoy ko, SOJ Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13, sinabi niya the Justice Department and the prosecutors can be considered competent judicial authority. Hindi po kayo nagsabi nito, kundi prosecutors were present during the service of the warrant and somehow they magically turned into the judiciary. Then, if that is your opinion, ma'am, and I will It's not respect my your opinion. I'm just quoting the statement derived from your spokesman, sir. I'm sure that that was meant in a figurative manner, ma'am. It's not meant literally. Ipapatuloy ko, kapag sinabi natin na kailangan padalhin sa korte dahil siya ay mag-a-attest, yung judge naman po, wala naman doon. Hindi naman niya na-witness yung pag-serve ng warrant hanggang sa pagbasa ng Miranda rights. So sabi niya, yung complementarity, hindi naman na importante until such time as the state is unwilling or unable to prosecute the same crime. So parang naging judge na rin yung SOJ. Papayag ba kayo ng ganon? Yun lang ang tanong. Hindi. Paano maging judge ang SOJ? Sa executive body yan. Siyempre, doon tayo sa EC, sa Supreme Court.
sila ang mga judges. So, binaypass nila yung Supreme Court. Para saan? Para sa anong dahilan? Hindi po yun ang aming gustong sabihin dito. Yun po mga salitang ginamit lamang dahil sa sitwasyon ng pinag-uusapan. Ngunit wala akong intensyon na sabihin kami po ay hukuman. Hindi po kami hukuman. Maraming salamat sa Hindi nga kayo, pero yun ang ginagawa nyo. So, anong ginagawa nyo? Hindi pala kayo hukuman. So, bakit hindi nyo dinala si Duterte doon sa Supreme Court bago nyo pinadala sa The Hague? So, mali talaga. May mali kayo, may mali. Kaya nga, yung Solicitor General sino yun? Si Guevara? Sino yan? Nakalimutan ko tuloy si Guevara. Iniwan kayo, hindi na siya pumayag na maging abogado niyo dahil may mali talaga sa ginawa niyo. So, ang Pilipinas, wala nang pakialam sa ICC. Kaya, iniwan kayo nakialam pa kayo sa ICC. Kayo yung nagpapatupad ng warrant na alam nyo naman na labas na tayo sa ICC dahil hindi na tayo membro. Pero kayo pa rin nagpatupad ng warrant of arrest. Pangalawang pagkakamali nyo, kayo pa ang gumaganap na justice o competent judiciary competent. Hindi naman kayo pwedeng maging judiciary competent dahil sa executive kayo. So, hindi nyo pinadaan sa EC, sa Supreme Court. So, pangalawang mali nyo yan. So, yun nga, iniwan kayo ng Solicitor General. So, ngayon, sino lang tatayong abogado ninyo? So, kaya kayo iniwan dahil may mali sa mga ginawa nyo. Yan lang ang logic dyan. Hindi naman kayo iwan ng abogado ng gobyerno kung tama yung ginagawa nyo. So, may mali talaga. So, ngayon, nanganganib pa yung mga posisyon nyo at saka baka may sanction pang mangyari sa inyo. liwanag dahil lihis ito sa sinabi ninyo ng budget hearing noong nakaraan na taon na hindi judicial authority ang SOJ. Hindi katulad ng sinabi ng spokesman ninyo, kundi kinakailangan bumalik at bumalik pa rin sa korte na Pilipino dito sa ating bansa. Maraming salamat. Wala na po akong tanong.